Sa mga minamahal na kapatid, tayo ay magpapatuloy at bubuksan natin ang gabing ito sa pag-aaral sa panibagong aklat. Yan. So lampas na tayo ng kalahati ng ating Biblia in terms of pages, but in terms of the whole book, the whole Bible, wala pa tayo sa kalahati. Pero nasa kalahati na tayo, mga minamahal na kapatid, lagpas na tayo sa kalahati ng Old Testament. Kaya congratulations po sa ating lahat, no? We passed the halfway through, no, ng Old Testament. At dito sa Proverbs na mapag-aaralan natin ay isang panibagong aklat, no? Tayo ay pagkakalooban ng ating Panginoon ng karunungan, dahil ang karunungan na ito, itong Proverbs na ito, ay majority ng nakasulat dito at naisulat dito ay hango kay Haring Solomon. Yan. Majority, parang kung paano si Haring David, majority ng awit ay naisulat niya, ang anak niya si Haring Solomon, majority ng Proverbs ay naisulat niya. Ngayon, sino yung ibang sumulat? Yung ibang sumulat ng Proverbs, yung ibang nagbigay or nag-contribute sa magandang aklat na ito, ay hango din naman sa panahon ni Haring Hezekiah, King Hezekiah sa Judah, no? Siya ay pinagkalooban ng wisdom ng ating Panginoon. Siya ay may karunungan at kaalaman, at siya ay mabuting hari, no? At may mga proverb siya o kawikaan na naiambag dito sa magandang aklat na ating mapag-aaralan. So, konting background lang ang ating titignan dito sa Proverbs, dahil ganoon din kung paano yung awit, no, na ang bawat kapatiran ay naiintindihan, madaling unawain. Gayon din ang Proverbs, no? Hindi siya mahirap unawain, mga minamahal na kapatid. Ito ay practical application sa buhay natin dito sa lupa. Kaya napakagandang pag-aralan natin unti-unti at bawat chapters nito, dahil ito ay isang instruction. Alam niyo po ba pag sinabing instruction, pag bumili kayo ng mga bagong gamit, bagong equipment, bagong gadget or laruan o anything pa man, madalas, no, may kaakibat yan na instruction, no? Although hindi naman lahat, siguro yung mga madadaling mga bagay wala na instruction, pero yung binabanggit ko na mga nabibili natin, for example sa cellphone, laging may booklet yan, instructions. Bumili ka ng sasakyan, may instruction yan, no? Anything, no, maliban sa ibang bagay. But makikita natin ang tulong ng instruction na to is a guide, no, para kung paano mo gamitin yung equipment. So ganun din ang Proverbs, is a guide kung paano natin alagaan, ingatan ang ating buhay habang tayo ay nandito sa sanglibutan in preparation para tayo ay makarating sa langit. Kaya napaka-importante, mga minamahal na kapatid, itong pinag-aaralan natin na bagong aklat, no? At ito ay naisulat around 970 to 930 BC sa panahon ni Haring Solomon, at may mga nag-ambag na lang din na ibang manunulat na iba ay hindi na nabanggit. Si Haring Hezekiah lang yung kadalasan na binabanggit ng mga scholars, no? At paniniwala pa nila ito ay naisulat ni Haring Solomon nung siya ay wala pang koleksyon ng mga asawa. But I doubt, no? Mahirap sabihin yun, no? Ito ay naisulat ni Haring Solomon, I think buong buhay din niya, kasama ng Songs of Solomon at saka Ecclesiastes, no? Kaya piniprepare tayo ng Panginoon na mag-gain ng wisdom. Alam natin na si Haring Solomon lang ang merong karunungan at kaalaman na pinagkaloob ng Panginoon na wala ang iba. Kaya tayo ay mapalad na yung ipapartake natin o yung kukunin natin. Yung key takeaway natin ngayong gabing ito ay manggagaling sa aklat ng Proverbs na naisulat ni Haring Solomon, na galing sa wisdom ng ating Panginoon, di ba? Kaya isang napakagandang gift sa atin sa mga darating pang araw. Kaya wag po kayong mawawala hangga't maaari. Wag kayong makakamiss ng araw-araw na pag-aaral ng salita ng Panginoon, kasi kung paano natin na-treat yung Psalms, ganito rin yung Proverbs, no? Nagko-contribute din ang bawat mangangaral, pastors, evangelists, junior pastors, para sa isang napakagandang aklat na to, para lahat tayo ay nagpa-participate, lahat tayo ay actively, no, na inuunawa ang salitang ito, itong mga nakasulat dito sa Proverbs. So, yun ang mga background yan, yung book na to.
is about yung takot sa Panginoon at kung paano mabuhay na may karunungan at kaalaman. So, sa practical application. But, tatandaan nyo mga minamahal na kapatid, ang Proverbs is not a promise. Tatandaan nyo, hindi yan pangako, no? Yan ay instruction sa atin, no? Hindi siya promise mga minamahal na kapatid. Yan ay practical application. Some of it will not apply sa atin. Some of it will need na gawin natin, but yung resulta ay hindi eksakto na yun ang magiging resulta sa atin, no? Wag nating hahaluan din ito ng philosophical kasi ito ay practical application. Mapag-aaralan pa natin at maintindihan yung sinasabi ko na itong aklat na ito ay hindi ito aklat ng pangako, no? Na halimbawa, katulad ng mga isang halimbawa sa Proverbs ay yung pag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, magpa-prosper ka, di ba? Tama yun. Yun ang general rule kung tutuusin, no? But marami ring mga kapatiran, marami ring tao na patuloy na nananambahan, patuloy na nananalig sa Panginoon, pero yung buhay pa nila ay still may struggle, di ba? Hindi pa nagpa-prosper, no? Ay ibig sabihin mga minamahal na kapatid, not all, hindi lahat ng nakasulat sa Proverbs ay may i-apply natin sa ating buhay. Hindi ko sinabing hindi totoo. Lahat yan ay totoo. Pero karamihan dyan ay maaaring hindi, no, magresulta sa buhay natin. Dahil ang kalooban pa rin ng Panginoon masusunod. Ang pinaka-importante sa Proverbs na ito ay maunawaan natin yung general rule na dapat gawin ng anak ng Diyos. Itong general instruction para tayo ay mabuhay ng may kapayapaan at maihanda natin ang ating sarili pagdating ng panahon, no, na tayo ay magsasaulin ng ating buhay, ng ating mga kaluluwa sa ating Panginoon. Napaka-importante na mag-grasp natin lahat ng mga nakasulat dito. Anyway, lahat yan mapag-aaralan natin, no? Maiintindihan nyo unti-unti, no? Hindi ko muna i-explain buong gabi ang background nito. Unti-unti pag turn ko ulit every Saturday, magdadagdag ulit ako ng iba pang mga background at saka introduction dito sa napakagandang aklat ng Proverbs. So tayo ay magpasimula na sa unang kapitulo, versikulo 1 ng Kawikaan, at ang sabi rito ay ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel. So yun yung kagad yung introduction, sabi sa verse 2, upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa. So ang ibig sabihin nito mga minamahal na kapatid, hindi lamang basta binasa mo yung instruction, yung maintindihan mo. Pag sabing bulayin, yan ay talagang tututukan mong maigi at ia-apply sa ating buhay. Dahil yung resulta niyan ay nandoon, magte-take effect kung yan ay pananatilihin natin na ia-apply sa ating buhay. Tuloy natin yung verse 3. Sabi rito, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali sa katuwiran at kahatulan at karampatan. So napaka-importante na ang karunungan na nanggagaling sa Panginoon ay makuha natin, no? Dahil yung turo na yan ay magbabago ng ating pag-uugali. Character. Change in character. Pinaka-importante yun mga minamahal na kapatid. Ang mabago ang ating pag-uugali, ang ating karakter, ang ating attitude, no? Yung masamang attitude, masamang karakter, masamang ugali ay magbabago tungo sa mabuti. So itong instruction nito ay nakakatulong at makakatulong sa bawat Kristiyano, sa bawat tao. Sabi sa verse 4, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan. Yeah. Napaka-importante. Kabataan kasi is critical, no? Lahat dito ng mga may edad na, no? Mga elders na, mga pastor na may edad na, kasama ko, no? Tayo ay dumaan sa kabataan, sa pagiging mas bata, no? Na mas agresibo, parang araw-araw may bukas, araw-araw Pasko,
yung pinaka-agresibong, mga desisyon sa buhay, yan ay kritikal sa pagiging, bata o kung nasa kabataan 'no. Kaya pinakaimportante na mga nakikinig ngayon sa atin na kabataan ay maintindihan nila at ma-apply nila ng maaga 'to. Kasi kung hindi niyo ah, ia-apply, maiintindihan or babasahin ang instruction na nanggagaling dito sa Proverbs na 'to, ang ating buhay Kristiyano, ang ating kaluluwa ay maaring maparam 'no or maligaw 'no. Kaya dito sinabi yung kaalaman na yan ay, mapagbulayan habang nasa kabataan pa, 'di ba? Eh, katulad nito, itong verse na ito 'no, paano may mga matatanda na late na nagbasa, 'di ba? Hindi na siya applicable sa kabataan kung pagbubulay-bulayan niya, nasa ano na siya, nasa edad na siya, eh. 'Yun yung binabanggit ko mga minamahal na kapatid, 'pag pinasukan natin ng konting philosophical itong although yung tanong ay, legitimate 'no, pero titignan natin, not all is applicable 'no. Hindi lahat ng nasa Proverbs ay mai-a-apply natin sa bawat isa. Parang ganito 'yan, parang gulay. Ang gulay ay maganda. Ang gulay or vegetable ay mabuti sa ating katawan. Yan ay general, 'no? Yan ay general knowledge at totoo 'yan, 'no? Pero may mga gulay na hindi pupuwede sa may mga ang tinatawag dito, may mga komplikasyon, may mga pagkakasakit. Yung iba, bawal kumain ng, ampalaya o bawal kumain ng ganitong klase ng gulay. Lalo sa may mga arthritis, bawal yung mga string beans, 'di ba? Yung mga sitaw, o gano'n din ang kawikaan 'no. In general napakabuti niyan, but it is not really applicable sa bawat isa. Pipiliin natin sa panahon natin kung ano yung naaangkop. Kaya maganda 'wag kayong mami-miss sa mapag-aaralan natin kasi ito ay isang library. Kumbaga sa libro napakaraming kaalaman nito na mai-a-apply natin. Pipili tayo kung ano yung aakma sa atin. Parang gamot yan, eh. Kung may sakit ka sa ulo, may sipon, ito yung gamot para sa sipon, sa sakit ng ulo, ibibigay ng kawikaan, no? Hindi ka bibigyan niya ng sakit sa tiyan. Gamot sa sakit sa tiyan, rather, no? Ganun natin i-grasp, tatanggapin ang salita ng Proverbs. Not all of this ay applicable sa atin. Katulad nito, yan. So, hanggat sa kabataan pa lang, pagbulay-bulayan na ang salita ng ating Panginoon. Ngayon, may mga matatanda na late na, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na nila mapagbubulay-bulayan. Diba? Hanggat may pagkakataon, pwedeng-pwede. Kaya, tandaan natin, si Haring Salomon, by God's wisdom, yung mga naisulat niya is instruction dito sa sanglibutan na ito. Sabi sa verse 5, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Yan. So, dito natin makukuha lahat ng matututunan natin sa buhay, no? And it is continue, no? Continue to mga minamahal na kapatid. Hindi tayo hihinto habang may buhay tayo, patuloy tayong nag-i-improve ng karunungan at kaalaman. Sabi sa verse 6, upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. Lahat din ng mga mahihirap intindihin later on sa Bible, no? Pag napag-aralan din natin ang Isaiah through sa mga major at minor prophets, no? Malaking bagay na maintindihan natin itong kawikaan. Dahil sinabi dito lahat ng malalabong sabi, lahat ng mga, ibig sabihin, mga hindi maintindihan ng pansamantalang kaunawaan natin. Nang dahil sa patuloy natin pag-aaral ng Proverbs na ito, ay magkakaroon tayo ng linaw. So yan ang aasahan natin at yan ay totoo. Sabi sa verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. I hope mga minamahal na kapatid, lahat tayo ngayon ay may takot sa Panginoon. No? Pag naisip natin ang Panginoon, nananalangin tayo sa Kanya, nandoon yung pagsabit natin ng ating buhay. May takot tayo in a sense na ayaw natin gumawa ng mali kasi nakatingin siya sa atin. Nagbabantay siya. No? Yung takot na alam mo na hindi mo siya nakikita pero nandyan siya sa likod mo. Nandyan siya sa tabi mo. Nandyan siya sa ating damdamin. No?
At 'pag naisip mo yun, nade-develop mo yung gano'ng respeto sa Panginoon at takot, yun. At yun ang simula para maintindihan natin ang karunungan na nanggagaling sa Kanya. Kasi malinaw na malinaw dito sa verse 7, yung takot, it's the beginning, 'no? Tandaan natin, hindi ibig sabihin ng may takot ka sa Panginoon, nandun na ang wisdom, nandun na ang karunungan. It's only the beginning, 'no? Ang problema 'pag wala tayong takot sa Panginoon, may hindi pa tayo nagsisimula para maintindihan yung, kaalaman ng ating Panginoon at yung karunungan ng turo, 'no? Kaya yung humahamak, yung tumatanggi at ayaw matakot sa Panginoon, yan ay mangmang sa harapan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 8, "Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina." Itong verse 8 na 'to kung titignan natin, it's a general instruction sa lahat, sa ating lahat ng may mga magulang kasi nabanggit ang ama at ina. Ngayon, in exception, sabi ko nga, dahil hindi lahat 'to magiging applicable, may mga tao na lumaki na walang magulang, 'no? So, applicable ba sa kanila 'to? By means nitong ama't ina, hindi na applicable, pero yung may nakakatanda na mag-aalaga sa kanila, mangangalinga sa kanila, kahit kamag-anak o hindi kamag-anak, maituturing pa rin ito na applicable. Pero in a sense na naintindihan niyo ako mga minamahal na kapatid, 'pag sabing direct, maraming mga tao rin na lumaki na walang mga magulang, 'di ba? Pero dito, general rule at instruction na igalang natin at dinggin natin, 'no, ang turo ng ating ama, tatay, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So, isa pang hindi applicable ay yung mga magulang na talagang tiwali, magulang na na masama, 'di ba? Sasabihin or in philosophy, sasabihin ng anak, paano ko masusunod itong Proverbs, yung tatay ko nga hindi yun marunong tumawag sa Panginoon, anong turo ang matututunan ko sa kanya? Yes, that's true also. Sasabihin naman nung iba, yung nanay ko nga nagda-drugs, yung nanay ko nga iniwan ako, So, paano yung kautusan na yun? So, again, sabi ko nga, hindi ito applicable sa lahat. Para dun sa mga yon, 'no, dapat nilang mas maunawaan na may kalooban ng Panginoon para sa bawat tao na nasa ganong sitwasyon na merong nangangalinga sa kanila na hindi nila kadugo, hindi nila mga magulang. But again, nandun pa rin dapat ang respeto, yan. So dito, para sa atin na tayo ay may mga magulang pa or so yung mga may pagkakataon pa na mga kapatiran, buhay pa ang nanay at tatay, 'no? Abay, patuloy lang, 'no, na inyong respetuhin, inyong dinggin, 'no, at huwag niyong pabayaan ang kautusan ng inyong mga magulang. Sabi sa verse 9, "Sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg." Ay totoo 'to. Ako ay living testimony ng verse na ito dahil ang mga magulang ko, inalagaan ako, ang nanay ko ay nagpatuloy na pinagtiyagaan at i-embark sa akin yung magagandang attitude, karakter na matatagpuan sa Biblia, 'no? So, totoo itong verse 9 na ito, and this is also applicable sa ating lahat. Verse 10, "Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan." Okay, ito ay totoo rin, 'no? Lahat naman na mababasa natin sa Proverbs totoo. I mean, ito ay applicable sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, dahil 'pag ikaw ay nahikayat ng mga makasalanan, malaki ang tyansa, 'no, na ikaw rin ay madala. Kaya napakaimportante sa mga kabataan, 'no, yung mga sinasamahan niyo, yung mga nakakausap niyo na mga hindi kapananampalataya, wala namang problema ro'n, 'no? Ang problema ay yung kasalanan nila or mahila kaunti-unti na malayo sa Panginoon. Yun ang pinaka hindi magandang epekto at yun yung resulta nitong Proverbs 1:10. Sabi sa verse 11, "Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y manggagkubli ng silo sa walang anumang kadahilanan, sa walang sala. Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol at buo na gaya ng nagsibaba sa lungaw."
yan, 'di ba? So, yung mga ganyang makasalanan 'no, yung sa panahon natin 'di ba, marami rin yung mga nabalitaan ko nga lang kagabi, may isang kabataan namatay 'no, gang war, batuhan, 'di ba? Nasayang ang buhay na sumama sa mga gano'ng kaguluhan. Kaya 'pag dumating ang salita ng Panginoon sa mga kakilala niyo, sa mga kabataan 'no, make it sure sana sa mga kabataan natin 'no, manatili ang salita ng Panginoon na tama 'tong Proverbs, 'wag sumama sa mga makasalanan. Mapapahamak ang bawat isang, susunod sa kasalanan. Sabi sa verse 13, tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin, magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Yan, yung mga nagsusugal, yan naman yung sinasabi. Sabi sa verse 13, sumama ka sa amin, at yung mga nagnanakaw, di ba? May nabalitaan ako, nagnanakaw din naman ng kuryente, ng kable. So, nabaril siya kasi yun ay tinawag ng ano, ng pulis. So, nakakalungkot mga ganitong istorya na may mga kabataan na nasasangkot dito. Yan, itong may magyayaya sa'yo, halika sumama ka, tayo'y magsugal. Magkaroon tayo lahat ng isang supot kasi yun yung pinaglalagyan ng ano eh, ng pera. Kaya sabi rito sa verse 15, anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Yan, isang napakagandang kawikaan din to. Self-control, no? Kahit baka ibigan mo sa kakilala mo sila eh, no? Kailangan meron kang self-control. Sabi sa verse 16, sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. Yan. So, kahit ba hindi humahantong sa pagpatay eh, no? Later on kasi ang masama, pag natutunan mong gumawa ng masama at nai-enjoy mo yon at ikaw ay magtatagal sa ganong sitwasyon, pasama ng pasama, pabigat ng pabigat, based sa batas ng dito sa mundo, no? For example, nagnanakaw ka lang nung una, sunod, nalulung ka na sa droga, sunod, pumapatay ka na para magnakaw, para may pambili ng drugs. Yan ay realidad na nangyayari. Kaya dapat proteksyonan natin ang ating mga sarili pagdating sa mga makasalanan. Huwag tayong sumama o huwag tayong magpahikayat. Sabi sa verse 17, sapagkat walang kabuluhang naladlad ang silo sa paningin ng alinmang ibon. At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Nakakonsentrate lang din ng mga masasama sa sariling buhay eh. Totoo yan, di ba? Kaya nga sila pumapatay, kasi wala eh, hirap na kami, kailangan namin mabuhay, wala kaming makain. May sakit ang ino, kaya kailangan ko mang-hold up, di ba? Pag walang karunungan, walang kaalaman, no? Ganun ang mangyayari. Pag walang takot sa Panginoon. Pero tayong takot sa Panginoon, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi natin yun gagawin. Hindi tayo susunod at lalakad sa mga makasalanan. Dahil mananatili tayong may takot sa Panginoon at ililigtas tayo ng Panginoon sa sitwasyon nating mabibigat dahil yung takot ay pasimula ng karunungan eh. Then later on, pagkakalooban niya tayo ng kaalaman, karunungan para makalabas sa mabigat na sitwasyon ng ating buhay na hindi tayo gumagawa ng masama para lang mapagbigyan yung ating pita ng laman, yung kalayawan, yung makaligtas sa gutom, makabili ng mga bagay na inaasam-asam ng ating mga mata, di ba? Pero dapat lahat yan ay dumaan sa mabuting pamamaraan at tanging kalooban ng Panginoon lang dapat ang masunod. Sabi sa verse 19, ganyan ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. Yan, maraming nababalitaan tayo, di ba? Yung mga mayayaman, no, na pinapatay ng mga kanilang trabahante, di ba? Yung isa nahuli, o ba't mo pinatay yung amo mo? Sabi dun sa interview. Kasi hindi kami pinagbibigyan ng tamang sahod or kulang, no? Pinagmamalupitan, no? Or hindi natin alam yung mga ganong reason, no? Kung ano man yung mas malalim pa. Pero
it will result pa rin 'no, sa pagiging sakim pa rin. May mga trabahante na pinapatay nila yung amo nila kasi hindi lang basta pinagmamalupitan sila, gusto nila makuha rin kung ano yung yaman ng kanilang amo. Sa Kings, mga napag-aralan natin, mga ilang hari yung mga pinatay ng kanilang mga sundalo dahil sa power, sa kapangyarihan. Ito yun, sa verse 19, yung pagiging sakim. Yan. Yan ang mga lakad ng mga masasama, mga minamahal na kapatid. Kaya tama ang sinabi ng Proverbs, umiwas tayo sa mga lakad na yan. Sabi sa verse 20, karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan, kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako. Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan sa pasukan ng mga pintuang bayan. Sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan, at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Yan. So, maganda to, no? Kasi may mga tao na masaya na sila sa kanilalagyan nila, no? Ito isang tanong ni Haring Solomon para doon sa mga generation na nung panahon niya at generation din natin, no? Na hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? O meron pa ngang mga tumanda na no? Hindi na nag-mature, no? Kasi mas gusto niya yung maging isip bata, di ba? Minsan naririnig natin yung mga salita yung, ano ko ba? Hindi ka na nag-mature sa buhay mo. Hanggang isip bata ka pa rin, no? So ito rin yun, no? Yung mga umiibig sa kamusmusan at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. Yan. May mga kaklase ako nung high school. Talaga naman pag high school makukulit, no? Puro tuksuhan, puro, alam mo yun? Tapos nag-reunion kami, yan, kasama ko si kapatid na Kleng kasi ay high school pa lamang kami, magkakilala na kami at nagkita-kita kami ng mga kaklase namin, no? I think that's 2017 pa yata. O hindi ko na maalala, 2017 ito lang, no? 20 years kaming hindi nagkikita-kita, nag-reunion. Tapos may mga kaklase pa kami na lumaki, nagkaedad na kami. Kukulit pa rin yung mga nanunukso pa rin, inaalala pa rin yung, siguro dali naalala lang din yung panahon ng masasaya ang buhay ng high school. Pero ang ibig sabihin, no, etong sinasabi ng kawikaan na to, hindi tayo dapat mamuhay ng ganun lang na kung nasa panahon ka ng kabataan mo, kailangan mag-mature ka na. At ito yung pinakahuli. At ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Kung tayo ay mangmang nun at hindi natin kilala ang salita ng Panginoon, ngayon natututunan natin, tayo magpatuloy na magtanim ng kaalaman at karunungan. At sinisimulan na natin yan, simula nung nag-aaral tayo ng banal na kasulatan. Yan ay literal na nagtatanim tayo ng karunungan at kaalaman. Sabi sa verse 23, magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Yan, so ito, napaka-importante na maintindihan natin. O sabihin mo, kapatid na John, ito, hindi ba promise ito na ibubuhos ng aking Panginoon, ng aking espiritu? Sabi, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Magsibalik kayo sa aking saway. Yan. Totoo to, no? This is a general instruction. But again, it's not really a promise. Kasi, maaaring, ako may kakilala rin, no, na mga Kristiyano na nagbabalik loob, no? Pero siyempre, hindi mo makita yung tunay na pagbabalik sa Panginoon. Bumabalik sa pananambahan, bumabalik sa mga aktibidades na nauukol sa pagsamba sa Panginoon. Pero makikita mo rin na wala yung espiritu ng Panginoon. Hindi rin niya ibubuhos yun kasi yung pagbabalik ay hindi tinatawag nating hindi siya puro, no? Ang gusto ng Panginoon, magsibalik kayo sa aking saway sa lahat ng kanyang turo, no? Maaring hindi pa totally talaga bumabalik, no? Kaya hindi rin ibibigay ng Panginoon yung kanyang espiritu, yung kanyang Holy Spirit, no? But again, itong part na to ay naisulat ni Haring Solomon sa mga Israelita, no? At ito ay general instruction din sa mga Israelita,
Sabi sa verse 24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inunat ang aking kamay at walang makinig. Ang Panginoon ay nagre-reach out. At nakakalungkot pag ang Panginoon nagre-reach out, hindi tayo nagre-respond, no? Kaya yung mga nagba-backslide sa Panginoon, ito yung sinasabi ng Panginoon, sapagkat ako'y tumawag, no? Yung mga nag-backslide sa Panginoon, nandun na, tumatawag pa rin siya. Huwag kang lumayo, no? Hindi ang Panginoon ang lumalayo eh, no? Tayo. Kaya nga siya rito tumatawag eh. At kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Sabi sa verse 25, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Hindi puro yung pagsunod, hindi puro yung pag-inintindi yung salita ng Panginoon, no? Ang ibig sabihin nun, hindi nagsimula yung takot sa Panginoon. Wala ring karunungan at kaalaman na magsisimula sa Kanya, no? Yun ang nakakalungkot sa mga nag-backslide. Itong Proverbs na to is about backsliding, no? Tumatalik. Makaramdam ng problema, makaramdam ng hindi maganda sa iglesia, magkaroon ng tampo sa kapatid, no? Dinadamay pa yung Panginoon, di ba? I mean, in reality, hindi dapat, no? Dahil tayo nagsasama-sama para magpuri sa Panginoon, hindi tayo nagsama-sama para purihin natin ang bawat isa. Nagsasama-sama tayo dahil nakakalugod sa Panginoon ang fellowship at nakakalugod at masaya sa pakiramdam ang mga kapatiran ay sama-sama, nagkakaisa, no? Pero kung nakapokus ka sa mga miyembro, nakapokus ka sa kapatid, nakapokus ka na, alam mo yung closeness sa isa't isa at pag nakakinta ka lang ng hindi maganda or may ikinatampo ka, di ba? Doon na nagsisimula na ayoko na magsimba, hindi naman masaya. Dinamay mo pa yung Panginoon. But again, this is a general rule, di ba? Maaaring may mga kapatid din or kakilala rin ako na alis na, no, sa pananambahan at lilipat sa ibang sekta dahil doon nila nakikita eh, no? I mean, ang Panginoon na makakaalam nun, no? Ang ating Panginoong Hesukristo na makakakita sa ating mga damdamin, no? Kung tayo ba ay genuine o puro na naglilingkod sa Panginoon at hindi tayo naglilingkod sa tao. Sabi sa verse 26 ng chapter 1, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Kaya, lalong-lalo na itong verse na ito, yung mga talagang walang takot sa Panginoon. The day of the Lord, pag dumating yun, ito yun, siya ay tatawa. No? Hindi yung tawa natin eh, no? Yung tawang pang-asar, ang Panginoon naman eh, hindi siya nangaasar eh, no? Ito ay isang expression na siya ay manunuya o babalik, no? Yung ganti niya doon sa mga anak niya na tumanggi sa kanya, no? Tumanggi na, gumawa pa ng mga karumal-dumal, di ba? Yeah. Sabi sa verse 27, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Yan, yun yung ganti ng ating Panginoon. But again, sabi ko nga general rule to. Mayroong mga kahirapan na dumarating sa tao na hindi naman makasalanan, di ba? Pabalik ulit tayo kay Job, di ba? Pero ito ay general rule sa mga makasalanan, sa mga masasama na darating yan, na mabilis ang mga sakuna sa kanila. Sabi sa 28, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Ito na yung pinakahuli. Late na ito eh. Itong binabanggit sa Proverbs na to, ito ay may in connection pagdating sa revelation at pagdating sa judgment na haharap tayo sa Panginoon na wala nang turning back, no? Wala na yung sana may babalik pa ang panahon para may mabago. Wala na. May ganung point, no? May ganung point sa judgment, no? Pag dumating yung panahon na yon, no? Na hindi na natin mababalikan lahat 'yon.
At eto yun, kung magagayo tatawag sila sa akin ngunit hindi ako sasagot. Wala na, ito ipapataw na ng Panginoon ang kanyang judgment. Kaya kahit ano pa, 'pag naitapon na sa dagat-dagatang apoy, kahit ba maghihiyaw ang anak ng Diyos na husgahan na sa kamatayan, sa pangalawang kamatayan, yung maintindihan natin na ngayon pa lamang hangga't may pagkakataon tayo 'no, magbalik loob tayo sa Panginoon at magpatuloy tayo sa kanyang, pagsaliksik ng kanyang katuwiran, karunungan at kaalaman at patuloy natin siyang sambahin. Sabi sa verse 29, "Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon." Yan. Ang dami ng magagaling ngayon mga minamahal na kapatid. Ang dami ng dunong sa teknikal, sa teknolohiya, sa bagay, sa siyensya, sa buhay. Tumingin na lamang kayo sa social media, sa YouTube, sa internet, ang dami ng mga tao. Kaya tama ang nasa Daniel, di ba? Ang magpaparoon pa rito. Lalago ang kaalaman, di ba? Yan, kaalaman. Totoo yan. Itatanim kasi ng kaalaman eh. Pero iba yung karunungan, di ba? Iba yung karunungan. Kaya yung knowledge, mas gusto nila eh. Kasi yung knowledge, magpapayaman sa tao. Yung knowledge, magiging maganda ang buhay, magiging maalwal. Nandun na yung focus, no? Nakalimutan na yung pinaka-essence. Yung simula, yung karunungan, no? Dahil pag may karunungan tayo galing sa Panginoon, yung kaalaman, susunod na yan. Ngayon, may mga taong pumili ng kaalaman at hindi natakot sa Panginoon. Marami niyan, mga scientist, mga ateista na hindi kinikilala ang Panginoon at mas pinaniniwalaan yung kaalaman ng cause and effect, pinaniniwalaan ng siyensya. Sabi pa sa verse 30, "Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway." Kaya yung mga ateista, kalalagyan talaga yan mga minamahal na kapatid, mga hindi naniniwala sa Panginoon. Totoo may mga tao, pero ang kinagagalak ko naman, maliit na porsyento lang sila, no? Marami pa ring tao ang naniniwala sa Panginoon. Naniniwala, nandun na yung umpisa, no? Pero iba pa rin yung dapat kinikilala at tuloy-tuloy tayong, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod. Sabi sa verse 31, "Kaya't sila yung magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan." Maaaring sa panahon na 'to, magiging sagana sila, pero ang Diyos naman hindi yan makakalimot sa mga tao ring na tumatalikod sa Kanya dahil may paglalagyan ng Panginoon para sa mga ganyan. Sabi sa verse 32, "Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila." May hangganan din sila. At sa last verse, yan. "Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan." Ito ang applicable sa ating lahat. Totoo to. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. Ngayon ang tanong, may mga taong nakikinig pero hindi tiwasay ang buhay. Yan ang susundan ba natin sa mga susunod na chapter. Kasi meron niyang explanation. Hindi kasi ibig sabihin yan eh. Sabihin natin, "Lord, ba't ganito, no? Nakikinig naman ako. Lagi akong uma-attend ng Bible study. Lagi akong nakikinig ng salita ng Panginoon, no? Pero ba't hindi tumatahan ng tiwasay o wala man lang tahimik or kapayapaan sa buhay ko, no? Lagi pang may mga kasamaan pang dumarating." Yan. Yan ang i-analyze dapat ng isang Kristiyano. Dahil maaaring yung pakikinig ay hindi rin niya ina-apply, no? Kasi beginning lang yun eh, simula lang din ng pakikinig eh. Parang ang pagkatakot ay beginning ng karunungan ng galing sa Panginoon. Ngayon ang pakikinig ay umpisa pa lang din yan na para tayo ay tumalima, no? Kailangan makinig na maigi, no? At yung pinapakinggan para maging effective ay isagawa. Maaaring sa buhay ng isang taong yun na nagrereklamo ay hindi siya totally walang katulad ng binanggit ko, hindi genuine yung pakikinig, wala sa puso ang pagtanggap sa mga pagkakamali. Kasi itong Proverbs, magtutuwid din to eh sa mga baluktot nating pamumuhay dito sa sanglibutan, no? Kaya maraming mga nakasulat dito na maiisip ng isang tao na hindi applicable sa kanya. Dahil una, baka hindi pa kalooban ng Panginoon. At pangalawa, ito talaga majority ay hindi sumusunod sa Panginoon or
hindi genuine. At marami pa tayong mapag-aaralan. Kaya maganda itong aklat ng kawikaan na ito, no, na mas mauunawaan pa natin is instruction, guide 'to para tayo ay mabuhay ng may kapayapaan dito sa ating, sanglibutan 'no, pansamantala. Ayan, so diyan nagtatapos at next Saturday magkapahapyo ulit tayo ng ano, ng mga introduction ulit sa Proverbs na ito 'no. So, iiwan ko muna ang isang last verse na matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30 dahil ang kabuuan nitong aklat ng Proverbs na ito ay kay Hesukristo. No? Dito nagre-reflect ang mga gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, datapot sa kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan. Yan, all in all, si Jesus Christ. Yan, nandiyan lahat ng proverb sa buhay niya nung siya ay nasa sanglibutan. Kaya all-in package. Kaya kung mapag-aaralan natin ng Proverbs, eventually pagdating natin sa buhay ni Hesukristo, makikita natin kung paano in-apply ng ating Panginoon Hesukristo yung mga nandito, no? Lahat ng mga nandito. But again, ibang perspective. Kasi sa Proverbs, meron din dito na aral, karunungan at kaalaman sa mag-asawa. Ang ating Panginoong Hesukristo naman, hindi nag-asawa by flesh, no? But alam natin, ang asawa ng Panginoon ay ang iglesia. So, kung paano niya itinitreat yung iglesia, kung paano niya ginagalang, no? Ganun din nagre-reflect sa isang asawang lalaki na iginagalang niya ang kanyang asawang babae. So, may ganun na explanation dito. Kaya wag niyo nating basta kunin literally yung ibang mga bagay. Meron ditong literal, meron ditong hindi literal, meron ditong applicable sa atin ngayon, merong hindi pa applicable sa atin ngayon. Kaya yan ang libro ng kawikaan. No? So I hope na tunghayan natin ng mabilisan itong chapter 1 at tayo ay magpatuloy, no, na mag-aral sa mga darating pang araw na ang iba mong mga kapatiran ay magpapahayag ng salita ng ating Panginoon dito sa ating pinag-aaralan sa aklat ng kawikaan. So maraming salamat mga minamahal na kapatid sa inyong pagsama. I hope hindi kayo inantok, no? Mahaba-haba ngayon tong unang session natin kasi dalawang book, no? Nagtapos tayo sa Psalms na isang napakagandang aklat. Ngayon nagbukas ulit ang Panginoon ng pagkakataon na mapag-aralan natin ang Proverbs. And I hope by the end of November 20, yung matatapos natin itong aklat na to sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagtiyatiyaga nyo at pagsama nyo. Tayo ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Tayo ay yumukot manalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, maraming salamat sa iyong pagpapala, Ama. Salamat, Panginoon, at binuksan mo ang aming kaisipan na tumanggap ng karunungan at kaalaman sa isang napakagandang aklat na ito sa kawikaan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay iyong tinipon, kami ay iyong pinagsama-sama, mga magkakapatid, malayo man o malapit. Kami, Panginoon, ay iyong binigkalooban ng isang magandang gabi ngayon, na puspos ng iyong pagpapala. At kami nagpapasalamat, hindi lamang sa biyaya ng iyong salita, kundi sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Salamat sa aming nakakain, sa naisusot na damit, sa bubungan na meron kami, Panginoon, na nasisilungan. Maraming salamat, Ama, sa pangunguna mo sa aming buhay, sa bawat desisyon na aming ginagampanan bilang Kristiyano. At Panginoon, kami ay patuloy na mananalig at kakapit sa iyo, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga panahon na kami nagkakasakit, sa panahon na ang aming katawan ay nangihina. Ikaw ang dakilang doktor, Panginoon, na hahaplos sa amin. At kami buong pusong titiwala sa iyong kalooban, kami iyong pagagalingin. Dumako ka sa bawat isa, sa mga tahanan, sa bawat puso at buhay ng mga kapatiran, dumadanas, hindi lamang ng pagkakasakit, kundi mga problema sa buhay, sitwasyon. Ama, manatili na ikaw ang prioridad namin.
unahin ka namin. Bukas sa araw ng aming pananambahan, kami ay nag-aagalak, kami ay natutuwa. Muling may pagkakataon kami, Panginoon, na lumuod, manalangin, umawit, tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya Ama, samahan mo kami sa natitirang oras ng gabing ito, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkalooban mo kami, Panginoon, ng katiwasayan. Salamat ng lahat. Kami rin ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang na amin nagagawa, maging tumano lihim mo hayag. At ang lahat ito iadalangin namin sa matamis sa pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen. Ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa.